Yung pagyaman pala, YouTube na lang, Google na lang. Luckily po, available lahat online. Sa tingin ko po, sinuwerte kami. Data is literally everywhere. Why run away from it if you can harness it to make life better? Paano mo inumpisahan? Pandemic po siya actually, tapos nakita ko lang po online na merong gumagawa ng... That time, sinugal ko na po yung lahat ng savings namin mag-asawa noon. Sinugal mo lahat ng savings? 30K lang po yun, boss, kasi nga po pandemic. So, wala talaga kaming trabaho. Paano nyo ito napasikat? Sa online, tinutukan ko po. Gumawa ka ng process online? Opo. Jem and Andrea started their business from scratch using only the information they found online. By learning as they went, they built their small idea. Into a successful company, now earning millions. Their journey shows how determination And the right resources can lead to success. Umabot sa hanggang magkano yung sales ninyo? Monthly, boss, 8 digits po. Sa isang taon magkano? 9 digits. 9 digits. Almost $1 billion na yan. Skyrocket po, boss. Grabe kayo. Kahit kami po nagugulat. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. May makakasama po tayo magkaibigan na siya namang talaga naman nag-trending ang kanilang produkto sa social media. Sila po ang may-ari ng Wise Cleaner. Yes, tama ang narinig ninyo, yung nagte-trending sa TikTok, yung sikat na sikat at nagva-viral ngayon ng mga home essential, sila po yun. So hindi ko na patatagalin, ang magkaibigan na magkamag-anak, walang iba, kung tawagin nila si Boss May and si Boss Jem. Welcome mga boss. Welcome. Thank you for the honor. Ayun, okay. Sige, pag-usapan natin, no? Kayo ba ay magkaibigan o magkamag-anak? Magkamag-anak po. Paano? Pamangkin ko po siya. Yung asawa ko po, pamangkin niya po, si May. Bali, yung father ko po, pinsang buo niya yung husband po ni Jem. So, magulo na. Okay. Basta kayo ay magkamag-anak. Yes, Okay. po. Sige, commonly kasi, isa sa mga wrong or misconception ng maraming mga mag-i-start magnegosyo is, kung hahanap ka ron ng business partner, huwag ka mag-anak ang hanapin mo. Sa palagay nyo, bakit ganun ang narrative ng maraming tao? Maraming conflict of interest. Correct. Hindi po madali. Yeah. Sa tingin ko po, sinuwerte kami na iisa yung values and vision namin. Yes. Though hindi po perfect, marami kami na hindi na pagkakasunduan, pero nandun kasi yung respect, tapos isa kasi yung goal namin eh. Laging yun yung reminder namin na we're working towards the goal. Hindi kami nakikipagtunggali sa isa't isa. Tsaka, natutunan din namin na huwag mo sisirain talaga yung tiwala. Correct. Kasi pag nasira yun, parang may hirapan ka ng umusad eh. Yes. Actually, ako narrative ko rin yun eh. I will never ever hire my relative sa company ko because I've already experienced that and hindi masyadong naging maganda yung experience ko towards it. Ngayon, bakit ka naman sumama sa kanya? Sino ba sumama? Ikaw sumama sa kanya? Ako po, ang naimbitahan ng founder and bakit president mo naman siya po. tinanggap, Jem? Honestly po, yung husband ko po kasi yung major decision maker. Mm. So, yung husband ko po, dahil buntis po ako at that time nung sinisimula namin yung Wise Cleaner, yung husband ko po, sabi niya meron siyang pamangkin, which is, he thinks na mag-fit po talaga as CEO. So, kailangan namin mag-hire ng CEO para po tumakbo yung company kahit wala po ako. So, you are the founder? Yes po. And you are the CEO? Yes po. Okay. So, pero it end up na business partner kayo. So, Yes, not just you. Yes. No? Kasi yung iba, sole prop ang ano nila. Kasi since ikaw naman nakadiscover niyan lahat, i-hire mo siya as CEO, pero ikaw pa rin ang may-ari. So, ngayon nag-partner kayo. Yes po, and we still have other 4, bali 6 talaga kami sa business. May investors. May investors. May investors din, Yes. na may nagtiwala na din sa inyo. Yes. Ngayon, tatanungin kita, Jem, no? Kasi gusto ko malaman, paano mo inumpisahan itong Wise Cleaner business? Pandemic po siya actually, tapos nakita ko lang po online, Facebook na merong gumagawa ng dishwashing liquid. That time po, hindi niya na ako pinapatulog. So sabi ko, Tutorial? opo. Okay. Opo. Pero hindi po siya buo. That time po, kailangan mong magbayad ng trainings and seminar para po turuan ka nila kung paano gumawa ng mga sabon, ganyan. So, hindi po siya applicable that time na magbabayad kasi nga po pandemic yun, nagtitipid po eh. Correct. So, that time po talagang chinaga ko lang yung pag-aaral ng mga raw materials, Online? formula. Opo. Luckily po, available lahat online. YouTube? YouTube, Chrome po, Google, lahat po available online. So, di ko na po pala kailangan magbayad ng mahal para sa trainings and seminar. Kailangan ko lang po talaga ng matinding pag-research po, ganun. Alam mo yung pagyaman pala, YouTube na lang, no? Google na lang, no? Kasi totoo yun eh, lahat ng information nasa online na eh. Yes po. 'Di ba?
So what happened next? Nung nakita mo, hindi ka na makatulog, sabi mo, Jem? Naghahanap po kami ng mga raw materials, actually. Pero mahal po, kailangan bumili ka ng bulk para makamura ka. So, we decided na, sige, kahit hindi muna bulk, kahit mahal muna, gusto lang pong matry magtimpla. Para lang makagawa? Opo. Okay, and then? Yung asawa ko po yung nagtimpla. Tapos, na-realize po namin na sobrang tipid pala niya kasi nakagawa po kami ng isang timba. Okay. Tapos sabi namin, nakatipid ka na, natuto ka pa, at the same time, pwede mo pa siyang inegosyo. So, binenta po namin yung mga nagawa namin. Okay. After a week po, kailangan na namin ng mas malaking puhunan. Actually, So, ano yung unang produktong ginawa mo? dishwashing po talaga. Dishwashing? Opo. Okay. So, bumili ka ng raw materials sa online lang din? Online din po. Okay. Anong taon ito? 2020 po. Okay. Pandemic po talaga siya. Okay. So, si dishwashing liquid ang ano mo, ang unang product mo na nagawa. Opo. So, nakagawa kayo ng isang timba. Magkano pinuhunan nyo dun? 500 po. Yung 500 nyo naging magkano? Hindi ko na po maalala, boss, exactly. Pero alam ko po na malaki yung tinubo namin. Parang naging doble siya. Naging doble? So, yung Opo. 500 mo naging 1,000? Parang ganun po. Okay. Actually, ano po yun, parang 18 liters yung nagawa namin, tapos nabenta namin siya. Okay. So, naging 1,000. So, nakita mo, malaki potential nito, ha? Opo. In spite of the fact na mahal pa ang pagkakakuha mo sa produkto. Opo. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, pagkatapos nun, ano yung next step na ginawa mo? Dahil ano po sinugal ko na po yung lahat ng savings namin mag-asawa noon. Actually, Sinugal mo lahat ng savings? 30K lang po yun, boss. Pero ano po, yun na po talaga yung pinakalas namin kasi nga po pandemic. So, wala talaga kaming trabaho. So, meron kang 30,000 at yung 30,000 ang pinag-umpisahan mo. Opo. Luckily po, pumayag yung asawa ko po. Siya po yung pinakaunang naniwala dun sa negosyo. Ano yung work mo dati before you actually dive into business? Nagpi-freelance model po ako dati. Pero before po talaga, fast food, call center, sa pagtitinda din po ng mga pre-loved clothes po. Oo. Yun. Tapos bago po dishwashing. So, ikaw si racket girl. Opo. Ayan. Raketera po. Oo, so marami kang sinusubukan, no? Kasi marami mga nanonood ngayon, mga nagla-live selling, Opo. mga nagra-racket-racket ng Opo. skincare. So, makukuha din nilang inspirasyon yung istorya ng buhay mo. Opo. Pero ikaw, ano ang work mo dati? Anong background ni May? Flight attendant po ako dati. Okay. Pero before po ako maging flight attendant, information technology naman po ako. Nag-IT po ako. IT ka. Yes Tapos po. nag-FA ka. Yes po. And then? Tapos, nung Cebu Pacific po before, and then nag-OFW ako. Saan? Sa Saudi naman po. Saudi Arabian Airlines. Okay. For almost 3 years. Then, yun nga po, nag-pandemic. So, nasuspend po yung contract namin. So, nasa Pilipinas po ako. Hindi po ako lumilipad. So, as in zero income. Mm. So, habang nung before pa niya ako tawagan, before pa nila akong sabihan, ang ginawa ko naman nun, ganun din po, rumakit din, nag-baking, nagbenta ng mga yung french fries, yung sa Yes. KFC, mga ganun po. Tapos, dapat po susugal naman ako nun sa ibang bansa na para mag-try ulit mag-work and ano. Kaso, hindi ako nakaalis for some reason. Right. So, tapos one time, tumawag na lang po sa akin, yun nga po, yung kuya tita- ko, yung tito ko, yung which is tito I mo. call kuya, Yeah. ganyan, na sinabi na meron silang i-offer. Tapos yun po, in-explain na nila. I think October yon. 2020. August sila nag-start. October, tinawagan na nila ako na they need help to run the business. Right. Tapos, actually, hindi ko naman po talaga alam kung anong gagawin sa business. Kasi ano po ako, employee ako before. O, tsaka racket girl ka rin. Ganun po Oo. na kailangan ko ng malaking pera, kaya nga ako nag-OFW. Pero in-explain nila na wala akong makukuha right away, na magtitiis kami. Pumayag ka? Opo. Kasi naniwala ako sa kanila Pinagkatiwalaan nila ako, so naniniwala ko na hindi nila ako papabayaan. So, technically, nagpa-uto ka. Parang gano'n. Tama, di ba? Na-auto siya. Uto-uto ka, nagpa-uto ka sa tita mo na mas Yun po, bata sila po. sa'yo. Tama ba? Opo. Di ba? Ang galing lang, no? So, yung palang opportunity na yun, hindi mo alam na dadaling ka sa ganitong klaseng Totoo po. Kasi ang sitwasyon. alam ko lang nun, CEO, Google lang ako, ano ba yung CEO? Ano ba gagawin ko? Ang pinakapagkakaintindi ko lang, I need to help her. Kasi manganganak siya ng November. So parang, kailangan ko aralin agad, ano bang sinimulan nito ni Jem? Kailangan ko aralin agad, mag-adapt ako. Right. Ano ba yung pwede kong ma-improve doon sa business, matulong? Correct. Tapos, yun na po, nagpaturo din ako sa kanya. Like, ano ba yung mga dapat ko gawin sa formulation, sa product improvement, ganyan. Yes. Tapos, tuloy-tuloy na po. Support ang naibigay niya sa'yo. Opo, actually, sobrang interested din siya nun. Kasi, workaholic po ako. Hanggang alas 4 ng umaga po talaga nag-work ako. Tapos,
Message ko siya, sumasagot pa po siya. Tapos siya pa rin yung nangungulit sa akin ng ganong oras. So sabi ko, yung taon to gusto matuto. So parehas kayo hindi mapakali. Opo. In So short, ganun ganun yun po. eh, Opo. di ba? So Meron ibig sabihin, pag may ganun ka nang nararamdaman, pera yun eh. Di ba? Yung parang ano po, hindi ka matahimik hanggat hindi mo na-finalize isang bagay or Correct. natatapos. So from August to October, before mo siya makilala, paano mo unti-unting pinapalago itong Wise Cleaner business mo? Sa awa po ng Diyos, yung asawa ko po super supportive po niya. Lahat po talaga ng buong journey ko, kasama ko po yung asawa ko. So anong ginawa niyo from August to October bago mo nakilala si... Online po, Si May. gumagawa po kami ng content, tinuturuan namin yung tao. Kasi before po gine-gatekeep yung information. So sabi po ng asawa ko, gawin nating accessible sa tao. Yung So ang information. binibenta niyo nun is romance? Raw materials po. Pero hindi kami actually nagbebenta. Nagtuturo na po kami before pa kami magbenta. Okay, so ang business model ninyo muna is training. Opo. Actually, hindi po siya business eh. Talagang tinuturo lang namin online. Libre po. Papanoodin lang nila online. So And then, paano ka nakabenta? Paano ka kumikita? yung tao na po yung mismong lumalapit. Hindi po kami directly na, bumili kayo, ganyan. So, ang parang front po namin is, we will teach you. Nasa sayo na po kung gusto mong simulan. Tapos yung raw mats, sa inyo tang tatanong. Opo. So ang unang binenta nyo is raw mats muna. Opo. Ayun, okay. Raw materials. O raw materials, di ba? Kasi nagtuturo kayo, okay, ganito gumawa ng dishwashing liquid, tapos ganito, ganyan. Ngayon, kung gusto ninyong umpisan ito, meron tayong mga stocks dito ng mga raw materials na pwede nyong pag-umpisan. Exactly po. Opo. Parang ganun siya. Yes po. So yung training libre, pero yung raw mats bibilin sa'yo. Opo. So from August to October, yun yung negosyo mo. Opo. Okay. And then, gaano nakalaki ang kinikita mo noon back then, August to October? Maliit lang po, around 300 to 400 a month. As in, nung nagsisimula po kami. 300 pesos? 300,000? Hindi. Apo, 1,000 po. 300,000? Maliit yun? Malaki yun. Minus na po yung ima-minus mo po doon yung expenses, Yung cost. Opo. Oo. So, magkano neto mo nun? Hindi ko na po matandaan. So, roughly around mga 50, 60, 70, 80? Opo, mga 50 to 60 po, siguro ganun. Ang galing, no? While nung pandemic, maraming mga business owner ang nagsara. Unfortunately, hindi nila kinaya yung pressure ng pandemic, hindi nila kinaya yung setup ng pandemic. Pero kayo, gumawa kayo ng paraan at kumikita ka ng nasa mga 50 to 100,000 monthly. Opo. Ganon ang naging kita mo. So, mas tinalo pa nito yung mga naging trabaho mo at mga naging racket-racket mo. Opo, sobrang. So, ano yung pakiramdam na finally, natagpuan mo yung negosyong para sa'yo? Sobrang grateful ako. Kasi never ko pong inimagine and never akong humingi ng negosyo. Okay. So, naalala ko po that time, pandemic po nun, umiiyak ako sa asawa ko. Sabi ko, hindi ko na alam gagawin sa buhay ko kasi po sanay po ako ng kumikita ng pera. Yes. Pero ngayong pandemic po, walang ginagawa totally. Tapos paubos pa po yung savings. Sabi po sa akin ng asawa ko, sumunod ka muna sa utos ng Diyos. Tapos pawang ang mga bagay na ito idadagdag sa'yo. Tapos after 2 months po, bigla pong pinanganak si Wise Cleaner. So Ang parang galing, no? hindi ko po siya, ang hinihingi ko lang po talaga trabaho. Ang pinagdadasal ko po trabaho. Pero ang ibinigay po sa akin iba. Ang galing. Ang galing talaga. So, naniniwala ka that more than business, it's a calling also. Opo. Hindi ko po to hiningi. Ibinigay niya po sa akin, pinagkatiwala niya po sa amin. Okay. So, ngayon, isa sa mga ipinagkatiwala sa'yo na nakita mo, si May. Opo. Tama? Opo. Fortunately, meron kang kamag-anak na yun pala ang magsosupport sa'yo. Opo. Okay. So, beginning October tayo. Sige. Okay. Ngayon, magkasama na kayo sa business. Ano ang naibahagi mo, naitulong mo para lalo pang mapalaki ang negosyo ng tiyahin mo na mas bata sa'yo? Ayun po, nung pagpasok ko ng October, ang ginawa ko po talaga agad is, inalam ko muna kung ano yung pinaka-business itself. Natatandaan ko nga po nun, nagja-junk shop kasi kami nun, tas buntis siya. Kababae niyang tao, nagja-junk shop kayo? Opo, kasi yung packaging namin nun, recycled po siya. Bumibili kami ng mga pet bottles, tas sinuhugasan namin. Ano lang naman po yung staff namin noon, nung dinatnan ko, parang 7, wala pang 10. So, siya nga, nung pinagbabawalan ko, sabi ko, umaakit pa kami doon sa mga cartoonan sa junk shop. Kasi pati mga boxes, doon namin binibili para mas mura. So, lahat po nung ginagawa niya is inalam ko. So, may araw na talagang ikot-ikot kami doon sa subdivision, junk shop,
Yung mga Ibig hinuhugasan, sabihin, ganyan. kaganda mong babae, inaakyat mo yung bundok ng basura, parang ganon? Opo, Kailangan ganun ka hands-on. huhugasan. Kasi kung hindi po namin gagawin, hindi kami susundin ng mga staff. Parang yung dirty work sa kanila lang, hindi po ganun. So, Ibig kami din po sabihin ganun. pala, kung gusto mong yumaman, dapat wala kang selan. No? Sa tingin ko po, opo. Kasi basura na yan eh. Namumulot ka rin. Opo, boss. Opo. Yung mga gamit na bote, yung mga carton po sa junk shop, kinukuha po namin. Hindi naman sa pag-ano, yung iba wala nang ganito, arte-arte pa eh. Tama kayo, ang gaganda ninyo, wala kayong sela, no? 'Di ba? Ayun Nakakatuwa, 'di ba? Ganyan yung mga babae dapat na tinutularan, 'di ba? Hindi yung puro gastos, 'di ba? Puro arte, 'di ba? Okay, sige, kwento mo. So, ayun po, yung nagja-junk shop kami, ganyan. Tapos, ina-explain niya sa akin lahat ng products. Pero, ang natatandaan ko po na pinaka-inumpisahan ko is yung sa online. Tinutukan ko po. Like, pag setup, sabi ko, may Gmail ba kayo? Yung Facebook ninyo, properly naka-ano ba? Kasi po, IT nga ako before. So, medyo may konting knowledge ako sa pagdating sa technology or online stuff, ganyan. Right. So, yun agad sinetup ko. Correct. Yung Facebook, inayos ko, address, Gmail, phone number. Tapos, wala pa kasi kaming designer noon. So, nagka-Canva lang ako. Yung mga posting namin, ako na yung gumagawa, ganyan. Layout, mga caption. So, ikaw ang nag-spearhead ng social media? Sa tingin ko po, Yan. kasi naalagaan naman po namin siya ng Ayun. maayos. And then, okay, so unang sama ninyo, inalam mo lahat ng ginagawa niya, tapos gumawa ka ng process online. Opo, in-improve po namin kung ano na po yung nasimulan niya. And yung mga wala pa po siya, inilagay na po namin para po mas mapadali yung pag-order ng mga customer, ganyan, para mas maging visible kami. Right. Ayun. Ganun talaga sa sa business partnership, no? Kailangan, kumbaga, kung ano yung wala ka, hindi mo kaya, dapat kayang punan ng kasama mo. Opo, tulungan po talaga dapat. Kailangan po malawak po yung pangunawa mo, mahaba yung pasensya mo, at of course po yung puso mo dapat nandun po sa negosyo. Okay. Do you think magiging ganito ka-successful ang Wise Cleaner kung wala si May? Jen? Hindi po. Malaking part po si May. Marami din po ako natutunan sa kanya. Right. Tsaka po nagko-compliment kasi yung weakness ko, yun naman ang kanyang strength. Tapos other way around po. So, malaking tulong po talaga si May kasi may mga bagay ako na hindi kayang gawin pero kaya niya. For example po, pagalitan yung mga employee kapag, halimbawa, sa diskarte nila, ganyan, siya po, kaya niya po yun. So, sasabihin niya, ikaw na magsabi. So, lalabas ngayon, ako yung parang mas matapang, mas takot sa akin. Kaya yung mga employees, instead na sa akin lalapit, sasabihin na, dito sila makikiusap. Tapos pag di niya kaya, sasabihin na, May, ikaw na umano dyan, ikaw na sumagot. Teamwork so, talagang success. Ganun no? po. Teamwork talaga eh. Okay, so umaakyat kayo sa bundok ng basura, naghahanap kayo ng mga pet battles, inumpisahan mo yung social media, and then ano yung magkakasunod na nangyari nun? After po nun, nung nanganak na po siya no? Pero it took time bago po siya makabalik eh. Pero sa pagkakatanda ko po, after namin ma-setup nun, lumalaki na yung sales. Nag-start na kami to open for resellers and for distributors. Romats pa din? Yes po. Tapos, nag-add po kami ng new products along the way. Nagtulungan kami para magkaroon ng bagong product. Which is? Dati po kasi dishwashing lang eh. Hanggang sa, yung nagturo siya sa akin, natutunan ko yung sinunod namin, liquid detergent, yung liquid bleach, yun po yung, tapos Fabcon. Tapos training pa rin kayo? Opo. Oo, tapos? Tapos po nun, yun yung first year. After naman ng first year, nung medyo nakita na namin yung parang strategy na gagawin, nag-focus po talaga kami online. Online po talaga. Mga influencers na. Okay. Yun na po. Tapos, before kasi Shopee lang ang meron kami. Right. Then yung Lazada hindi na ipagpatuloy. So, pinush namin na i-set up ulit si Lazada. And then, nung nagkaroon si TikTok, nilagyan din namin kay TikTok. So, nakausad talaga kami with the help of the e-commerce po talaga. And strategizing po yung online po namin na marketing. Right. So, ang unang product ninyo are DIY. Yes. How about yung tag dito, liquid detergent? DIY din? Yes po, lahat po. Okay. Hindi po kami actually nagtitimpla, boss. Kasi iniisip namin, pag nagtimpla kami yung finished product, kinakalaban namin yung mga customers namin. Right. Up to until now? Opo, pero may mga customers po kami na nagre-request na sana meron na rin kayong finished product para hindi na ako magtimpla. So parang, at some point po, kinoconsider namin siya. Pero hindi para kalabanin yung mga customers, kundi para tulungan yung mga taong medyo pagod na po. Okay. So, sumikat kayo sa social media? Opo. So, ilan ang follower niyo sa social media ngayon?
I think more than almost 200,000 na po eh. Yes. Oo. Sa Facebook, sa pagkakatanda ko po. Sa TikTok. Sa TikTok, 100 100 plus na rin po. 100,000, around 100,000. Tapos may YouTube din kayo. Yung YouTube po namin, yun po yung hindi pa namin masyado natutuunan ng pansin ngayon. Pero alam po namin na kailangan namin mag-catch up pagdating sa YouTube. Okay. So, nung nag-i-start kayo, naglabas kayo ng liquid detergent na ngayon. So, una, dishwashing liquid, sumunod liquid detergent. Parang all throughout, wala kayong struggle sa negosyo? Ay, Madami po. Madami po, boss. Sobrang dami po. Sobrang dami. Okay. Wala pong negosyo na walang struggle. Sa tingin ko po parang hindi siya truly business if wala siyang struggle. So, kasi ganito yan eh. Kayo bilang magkamag-anak, no, na nagninegosyo, marami rin nag-try na magkakamag-anak, nagtayo sila ng negosyo. Pero unfortunately, hindi naging kagaya nun sa inyo, na it turned out successful. So marami rin silang struggle na kinaharap, tapos nag-quit sila. So gusto ko ikwento nyo, yung mga struggle ninyo nung nag-uumpisa kayo sa negosyo. Ano po, boss? Dadating po talaga sa point na parang mafe-feel mo na parang ito na yung breaking point, hindi ko na kaya. Ano yun? Anong klaseng sitwasyon yun? Alalahanin mo nga at paano ka nito muntikan ma-break? Actually po, yung mga times mo na hindi kami magkasundo ni May. For example, nag-aaway din kayo. Hindi po talagang hindi po siya totally talaga away. Masasabi po namin na disagreement siya. Opo. Kunwari, meron po siyang strategy na hindi ganun yung akin. Kasi wala namang pong tao na parehas mag-isip eh. Na parehas eh. Kumbaga, iba po yung style niya kasi sa style ko. So, pero hindi po kami to the point na nagsisigawan kami or Never po. nag-aaway kami sa harap ng mga staff. Pero disagreements, madami po. Okay, Hindi po sige. siya mawawala. Ano yun? Mga disagreements siguro po isa na po yung pag-formula, ganyan. Meron siyang gusto na meron akong, hindi, ito yung sa akin, ito yung sa kanya. So, isa po yung formula, meron pa po pag-manage po ng tao. Kasi medyo tough love siya before. Ako po medyo soft. So, yun po na parang, hindi dapat ganito natin tratuhin yung mga tao. Ay, hindi dapat medyo higpitan natin siya. So, yun po, parang medyo nag-struggle po kami. Yun. Okay. So, yung mga struggle na yun, na muntikan, na sinabi mo sa akin kanina, na muntikan ka na mag-break, no? Muntikan ka nang umaya or muntikan mo na siyang sipain siguro sa company mo, no? Ano yung dahilan bakit nanatili yung strong ang bond ninyo? In spite of the fact na marami kayong mga disagreements. Dumating po sa point na gusto niya nang umalis. Na, Magre-resign ka na? Opo. Sige, pakwentuhin natin siya. Sige. Bakit ka magre-resign? Ano po yun, tanda ko po yun after a year. Well, alam na naman nila to. Nagko-compose na ako ng resignation letter. Tapos, I think January na yun ng 2022, January na yun eh. Parang nakaisang buong taon na ako. Siyempre, small business po kasi kami. Ang nangyari po, inassign nila ako CEO, di ba? Nag-micromanage po ako. Akin yung accounting, tao, product, lahat. Understandable nun na majority during that time nasa akin. Kasi si Jem may little kids, kakapanganak lang, ganyan. So, sinabi ko sa kanila, ang una kong kinausap yung husband niya and yung kapatid ng kuya ko. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. Feeling ko, iniwan niyo ko. May ganun, tapos nag-iiyakan kami. Nababurn siya. Tapos, nung Napagod nalaman ka? niya, napagod po ako. Tapos, hindi po kasi ako yung tao na nanghingi ng help. Hindi ako yung ganun. Parang, lumaki yung independent. So, thinking ko that time, there's no other way around. Na Hindi, parang, dapat lang quit naman na umalis ganun. ka kasi napagod ka na nahirapan ka na Ganun po yung naging pinahawak feeling ko na sabi nga niya before na bakit hindi mo sinabi, pwede naman nating siguro yung personality ko lang. Kaya sabi ko, mali din yun sa part ko na parang bigla ko kayong iiwan yung ganun. Kasi hindi lang siya business may value kami na inaalagaan Parang ganun yung na-feel ko. Yun. Na Tapos yung nag-iiyakan kami, nagyakapan na kami, nagbabay na kami, ganyan. Tapos sabi niya, hindi bibigyan kita ng break. 2 months, 3 months, ganyan. Tapos lahat ng hawak mo, hatiin natin. Yung accounting, nagkaroon kami ng mga managers, purchasing, operations, ganyan. Doon siya nabuo na Tapos sabi ko, siya, blessing in disguise. Kasi if hindi kami umabot sa breaking point na yun, hindi kami magkakaroon ng improvement. Right. Diba? Bakit mo kasi sinusuppress yung pakiramdam mo? May ganun po kasi ako. Hindi mo Siguro personality dinidisclose po sa na kanya. ganun na sa paglaki ko din po na nasanay ako, nakakayanin ko na lang lahat. So ano natutunan mo doon sa experience nyo na magre-resign ka na? Dapat po pag may problema, sinasabi, hinaharap po. Huwag pong itatago. Kasi hindi po siya mareresolve kapag itinago mo lang. Kumbaga, kailangan mong tapangan din yung loob mo para harapin siya. Gusto ko
masabihan mo rin sila, makapag-add tayo ng value sa kanila dito sa video na to. Ano ba ang dapat gawin ng isang empleyado na sakal na, bigat na sa pakiramdam niya at hindi niya masabi sa mga may-ari yung nararamdaman niya? Ano kailangan nilang gawin? Actually, it really takes a courage po. Sobrang antagal na ng burnout na yun. Na parang iniiyak ko na siya every time na uuwi ako, na sinasabi ko na dinadrag na lang ako. I love yung business, ganyan. Pero parang overwhelming na siya talaga sa akin. Right. Pero ang ginawa ko talaga nun, parang nag-decide ako na if hindi ko sasabihin, walang mangyayari. So, nag-open up ako. So, kaysa mag-resign kayo, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin. Yes po, open communication. Open communication yun ang sikreto. Yes po. 'Di ba? Kasi baka mamaya, marami sa inyo magre-resign. Hindi nyo man lang nakausap yung mga boss ninyo. Malay nyo, mapagbigyan pala kayo. Malay ninyo, dahil hindi nila alam, hindi rin naman nila naintindihan yung pakiramdam ninyo, di ba? So, let's have an open communication relationship between business partners, employee to boss, di ba? Magkaroon ng open communication, di ba? I think kaya yun din po yung nag-work sa amin as a family, kahit sino sa amin na Kasi kunwari pag siya may na-feel siya na offer hindi maganda, hindi namin patatagalin na may mabigat sa dibdib namin. Oo. Tatawagin niya ako talaga, kakausapin niya ako. Tapos ako, pag may concern ako, sinasabi ko din sa kanya. Ang sarap nung ganun, no? Yung kahit murahin mo yung kasama mo, namumura mo siya. Buti na lang po, hindi kami nagmumura. Hindi, ibig sabihin, kumbaga, ini-exaggerate ko lang. Ibig sabihin, kung meron kang gustong sabihin sa kanya, nasasabi mo sa kanya, kahit anong bigat, kahit anong sakit nito, kaya mong sabihin sa kanya. Kasi ako naniniwala na yun yung totoong pagmamahal eh. Practice po siya eh. Kasi noong una, ganun kami. Hindi kami nagsasabi. Ang hirap kaya makipagplastikan. Magsasabi siya kay kuya ko, tapos ako magsasabi ko kay kuya ko. Tapos, yun din po yung kinagandahan na meron din, hindi lang naman kami yung involved eh. Yeah. Meron someone na parang referee, gano'n. Na yung mga asawa. I-enlighten kami sa mga nangyayari. Tapos, hindi siya yung emotion-based lang. Yeah. Gano'n. So, maganda po yung very rare. Right. Very rare po yung na-notice ko kanina, Jem, habang kinikwento niya yung magre-resign siya, halos naiiyak-iyak ka. Bakit? Naiyak na po ako. Hindi mo pa naalala ko lang yung feeling. Sabi ko po kasi hindi ako iyak dito. Pero yun nga po, kung hindi pa siya magre-resign, hindi ko malalaman na nakakapagod pala talaga yung trabaho niya. So nung magre-resign na po siya, doon ko na-realize na hindi to kaya ng isang tao. Accounting, operations, marketing, lahat. So, breaking point po yun na talagang feeling ko iiwan niya na ako. Sabi ko, hindi ko na kayang bumalik sa micromanaging. Parang, so kailangan na po namin mag-hire ng mga tao. Maganda po yung naging open po siya sa akin. Pero that time po, open na siya. Pero, decidido na siyang mag-resign. As in, wala na parang... Hindi lang po ako pumayag. Sabi ko, try muna natin ng 2 months. Doon naman po pumasok sa 2 months na bigla pong nag-trending. So, dumami po yung orders. And wala po yung mga ibang BOD, wala pong tutulong sa akin. Siya lang po yung nandun. So, ganun. Parang back at the, pa rin kami. Action pa rin kami. 2. Ganun po. Hindi ka nag-resign? Hindi po. So, mahal mo rin siya? Opo, mahal ko po sila. Mahal ko po yung business. Tita. Ayun. Kasi po, parang... Ang sarap magkaroon ng kasamang kagaya mo, yung mapagmahal na tao. Mapagmahal din po talaga sila. Okay. Yun din po yung isa sa... Kaya nag-sorry din po ako noon na parang after. Kasi inisip ko na pinagkatiwalaan nila ako. Lahat ng Tapos bigla ko silang iiwan. Parang ang sakit din sa part nila noon. Yeah. So, yun din yung ko na... Kaya after noon, natutunan ko din na pag may something na nag-speak up ako. Diba? Tapos hindi naman siya talaga may resolve overnight or hindi siya kaya i-resolve just ng 2 tao lang. Right. Then napag-uusapan po siya. Kasi yung maraming tao nahihirapan sa ganyan. Yung, kumbaga, pigil na pigil yung nararamdaman nila. Hanggang sa dumarating na lang sa point na lilipat na lang sila ng trabaho. Tapos ganun ulit yung magiging pattern nila. Pag nahihirapan sila, nasasaktan sila, lilipat na naman ulit. Aalis na ng bigla. So nagiging parang job and work junkie na sila. Diba? Kasi hindi sila marunong mag-demand. Hindi sila marunong mag-express. So dapat ba sa partnership, dapat demanding ka? Sa tingin ko po hindi demanding, pero being transparent po. Yun. Transparent po talaga. Tapos, dapat genuine ka po. Sa kung ano yung gusto mong i-communicate at sabihin.
Hindi yung meron ka palang behind the... May agenda May ka. agenda, yes po. Yeah. Luckily sa amin, wala naman. Same goal po kasi kami. So, kung ano yung feeling niya na, ito yung suggestion ko, ito yung mag-work, pwede naman po namin i-negotiate lahat toward the same goal. Yeah. Is there a point na pinagtalunan ninyo ang pera? Kasi yan ang nagiging yan ang nagiging cause ng paghihiwalayan ng business partner, ng mga failed ventures. Pera eh. Is there a time na pinagtalunan ninyo yung pera? Totoo boss, never po. Wala Kasi po. from the very start po nung pumasok siya, malinaw sa kanya kung ano yung share niya, ano yung share namin. So parang doon pa lang po transparent na sa umpisa. So wala kaming kailangan pagtalunan. Opo. Yun po. Tapos, So ang key doon is proper expectation. Yes Opo. po. And proper, proper agreement. opo. Yun ang key. Okay, sige. Tsaka po, isa pa doon, like halimbawa, sinabi naman nila na before na kung sakaling mga ilangan ako, magsabi lang ako. And hindi naman po sila naging madamot nung nangailangan ako. Right. So, wala pong problema. Yun, ako din po as a person kasi, yung kinalakihan ko, ayoko magkaka-issue sa pera. So, Correct. hindi ko maatim na, yun yung parang Mag-uusap kayo tungkol maliit sa pera, tungkol no? sa pera. Hindi po. Okay. Dapat hindi po siya maging problema. Pwede po maging problema ugali namin or ano, pero wag po pera. Mayaman ba ang mga magulang mo? Hindi po. Ikaw? Saan ka galing pamilya? Yung mother ko po, maaga po kasi sila nag-asawa. So, parang 2021 is, ano na po ako, baby na ako. So, yung mother ko po, sa bahay lang po siya, racket-racket lang po, ganyan. And then yung father ko po, empleyado po siya before ng American Standard. Then nagsara, then nagko-crew din po, ganyan. Tapos end up po, nag-tricycle driver po siya, tapos nag-OFW. Ayun. Walang background sa business? Wala po pala, Ikaw? wala. Wala din pong background sa business. Tapos actually, galing po kami probinsya. Tapos nagpunta lang po ako dito sa Manila para mag-work po, fast food. 16 years old po, nag-start na po ako mag-work sa fast food po. Yun, luckily po tinanggap. Basta po pala meron kayong letter Ang ng galing magulang. 16 years old, no? Opo. Tapos po, dahil nga po lak sa pera, nag-try po akong mag-college pero 1 year lang po. Tapos wala na. After po noon, sumugal na po ako call center industry, lahat po ng mga racket. Ikaw? Nakagraduate ka? Yes po. Pero yung ginapang po ng mother ko, scholarship po. Kasi pag bumaba yung grade ko, wala ko pang bayad tuition. Gets. Ikaw si Discarte. Ikaw si Diploma. Nagets ko ngayon. Nagets ko kaya siya yung CEO. Yes. Makes sense, di ba? Kasi may mga kasi sa atin kasi. Ako kasi parehas tayo, undergraduate eh. Sa atin kasi ang inilalaban lang natin, ang puhunan natin yung sipag natin eh. Yun ang nilalaban natin eh. Tapos along the way, matututunan ko yan. Yes. Ganun ang mindset ko dati eh. Tama? Opo. Pero iba rin pag kami diplomado ka eh. Kumbaga, mas patient ka kasi nga nakapag-aral ka, di ba? Yung character mo, mas detalyado ka. Tayo kasi hindi bara-bara tayo kumilos eh, di ba? Tatama din yan. Opo. Di ba? Simulan na natin. Simulan na natin ngayon. Di ba? Ako yung parang medyo like, dapat nakaplanado. May list Correct. ganyan. Kami kasi ganon. Yun ang common na behavior ng mga undergraduate. Common yan ha. Kasi mas okay sa amin na magkamali na kami ngayon, maitatama namin. Kaysa pag-isipan namin na matagal yan, tapos magkamali ka later on, ganun din, nasayang yung oras. 'Di ba? So, yun. Kaya maganda talaga yung naging partnership ninyo. In spite of the fact na galing ka sa hirap, walang pera and all, nagnegosyo kayo ngayon, wala kayong background sa business, nagsama kayo. Opo. So, naging maganda naman yung pagsasama ninyo. Ngayon, eto na. So, sinabi mo sa akin kanina na unti-unti nang nakikilala yung social media. Sa social media, yung produkto ninyo, paano nyo ito napasikat? Noong una po, sinundan ko lang din yung mga strategy yung ginawa niya. Naghanap siya ng group si Jem. Tapos namigay siya ng mga sample product. I think yung tinarget pa nga na nun, mga mommies din eh. Mga mommies. Kasi mommy na nun si Jem eh. Ako that time hindi pa po eh. So understandable. Mas nakaka-relate siya talaga sa mga mommies. Na yung feeling na kailangan nila ng extra income. Ang hirap mag-income ng nasa bahay ka, nag-alaga ka ng ano. So doon po siya nag-start. Tapos hanggang sa nag-diversify kami sa mga iba't iba na like, tinarget na namin students, mga livelihood, ganyan, mga daddies din, ganyan. So, it's for everyone. Yeah. Ganun po. So, marami po kaming tinap up na mga influencers at content creators po.
So, nung nakatap kayo sa mga influencer and content creator, ano nangyari doon sa sales ninyo? Nag-skyrocket po, boss. Last year po, yung peak talaga ng negosyo namin, nag-skyrocket po. Actually, pa-boom pa lang din po nun yung TikTok shop. Luckily po, nakasabay kami. And then yung mga influencers po nun, pa-boom pa rin last year. Unlike po ngayon medyo mahirap na po. Pero last year po talaga, luckily nakasabay po kami. Yun po talaga nag-skyrocket po yung sales. Skyrocket, umabot sa hanggang magkano yung sales ninyo? Monthly, boss, 8 digits po. 10 million pataas. Higher po. Opo, mas... Sa isang taon magkano? Ano ba, 9 or 10? 9 or 10 digits? 9 digits 9 po. digits. Grabe, digits sana nag-dishwashing na lang ako. Ganun pala kalaki ang sales ninyo? Yes. Kahit kami po nagugulat. Eh di grabe ang expansion ng warehouse ninyo. Opo. Malaki na po siya ngayon. Tapos hindi na po namin kaya makater yung ibang lugar. Kaya po nag-start kami mag-open ng distributors. Yumaman na kayo. Feeling ko po nung nagsisimula pa lang po kami, parang para sa akin po, nung na-reach pa lang yung 1M sales, feeling ko po mayaman na po kami. Ang galing, no? Ikaw din. Opo, kasi mas yung sa sinusweldo ko po kasi, kung by numbers po malaki po kasi yung kinikita ko nun sa Saudi. Dahil nga, OFW ako, flight attendant, ganyan. Times ilan na ngayon? Times 100. Ganon? Times 100 versus sa kinikita mo as an OFW? Opo. Wow. Hindi na mo- siya mag-OFW. Yeah, Hindi hindi na po. mo pala kailangan mangibang bayan para yumaman ka. Kundi nasa kapasidad mo at sa kakayanan mo. Kung gusto mo talagang umasenso, kahit sang lugar pa yan pwede. Tapos ikaw naman, Jem, naging parte ka nung pag-asenso rin nung pamangkin mo na kaibigan mo. Opo. Na mas matanda, ikaw. Siya po. Siya ba? Ang gulo ito. So, tanda siya, di ba? Isang taon lang naman po. Pero boss. kahit na, di ba? Pero ang galing ninyo. Di ba? So, kung 9-figure, that is 100 million to almost a billion na yan. Inabot kayo ng ganun. Half a billion. Roughly, opo. Half a billion. Yes. Isang taon. Yes po. 2023 lang po yun, boss. Grabe kayo. Di ba? Nasa dishwashing lang pala ang pera. Di ba? Nasa sabon po. Meron lang kayong ginawang something dun sa produkto, kaya kayo pumutok ng ganong kalaki. So, ngayon, gaano na kalaki ang warehouse ninyo? Yung dati pong inuupahan kasi namin, malaking lupa po siya, like almost 1,000 square meters po. Pero yung kinakain po ng pinaka-production po namin, parang ilang square meters lang. Ngayon po kulang na po. Marami na po kaming inuupahan para lang sa storage, sa parking. DIY pa rin kayo? Opo, DIY pa lang din po. Di pa Okay. nadadagdagan ng ibang business. Tapos may training pa rin kayo hanggang ngayon? Online po. Online? Opo. Ang galing. No? So, binigay sa inyo yung ganong kalaking negosyo, hanap buhay, na dinisrupt ninyo yung market. Alam mo, if I will summarize it, totoo yun that may nakapagsabi kasi sa akin na in-interview ko, sales is a game of slight advantage. Now, it truly, business opportunity is also is a game of slight advantage. Bakit? Simple lang. Yung binibenta ninyo, ginawa ko lang, ibebenta ng ibang tao. DIY. Tama? Ang Opo, galing ng boss. business model nyo na yun. Na makakapag-provide ako ng opportunity, business sa maraming tao. Opo. Na tama yung sinabi nyo, ginatekeep. Inopen up nyo lang. Na ganito Opo. lang pala kasimple gumawa ng dishwashing liquid. Kailangan mo lang ng mga ganitong raw mats. Saka po, boss, binagsak po namin yung presyo that time. Honestly, hindi po kami nauna. Pero kami po yung naging aggressive sa marketing and then binagsak po namin yung presyo. Nakarekta kayo sa mga source ng mga raw mats. Yes, Yes po. po. Sila po ang lumalapit sa amin, actually. Mm-mm. So, ngayon, ang nangyari sa inyo, biglang boom, sumabog, pumutok ang produkto ninyo. At umabot ito ng 500 million pesos. More than 500 million pesos. Ganon siya. Okay. Nakangiti kayong dalawa. Kinakabahan na po. Nanlalamig na po ako. Bakit kumatok? Hindi, ganito yan, no? If lahat naman is okay naman, naka-document naman, nagbabayad naman tayo, no problem with that, di ba? Bakit tayo matatakot? Kasi party yun ng responsibilidad natin sa gobyerno. Pero anyway, segue tayo.
So ngayon na kumikita kayo ng ganong kalaki, ano ang nagbago sa relationship ninyo? Kasi syempre dati wala naman kayong pera eh. 2020, racket-racket lang kayo. Ano ang nagbago ngayon sa relationship ninyo bilang business partner and bilang magtita? Sa akin po, in terms of business team, pero yung nagustuhan ko ngayon, kumakain na kami sa labas. Nakakain na kami sa labas. Nakakapagkape na kami sa labas. Like, pag anytime na gusto namin kumain, hindi na namin tinitignan yung actually Price. menu, nakapag-steak na kami. Yung mga ganun hindi Simple siya things. simple, pero anyway, na-enjoy namin. Pero in terms of pagpapatakbo ng business, sa tingin ko mas naging aggressive lang kami. Ganun po. Naka-macro management na kayo ngayon. Meron na pong mga tao na somehow po nakakatulong, pero hindi pa po siya sapat. Parang kulang pa po kami sa mga professionals talaga. Looking pa po kami. Right. Marami pa po kaming kailangan ma-improve. Ayun. Pero anyway, kasi sabi ng marami, nakapagbabago daw ng ugali yung pere. Totoo ba yun, May? Depende po siguro talaga sa tao, tsaka sa paniniwala nila. Kasi kami, personality ko po na kahit magkaroon kami ng pera, gusto ko yung lifestyle na yung simple lang. Ayokong magpakain dun sa ang dami ko kasing pera. Hindi ako mahilig. Parehas pa kami ni Jem na hindi po kami kasi mahilig sa mga maluluhong gamit. Saka materialistic na items. Right. Kahit nga po isang bag, ewan ko kung siya meron, pero ako wala. Yung mga luxury bags. yung Wala mga kaming yun. ganun. Pinagkukwentuhan namin yan na if gusto ba namin siya, parang hindi ko bet kasi Stocks na yun stock eh. lang siya or anyway. Pwede mo na pambili ng stocks yun eh, di Iba ba? na po luho namin. Ano nga luho nyo? Properties po siguro, investment pa din. Marami na kayong properties. Parehas. Sakto lang po. Mga apartments, ganyan. Marami na kayo na ipundar. Sa awa tulong po ng Diyos. Para po sa akin, proud po ako na sasabihin ko, opo, sa tulong po ng Diyos. Hindi sa amin. Hindi yung sa Galing po sa effort taas. namin. Bakit sinasabi mo lagi sa tulong ng Diyos? Hindi ko po siya kaya kung hindi niya po yung binigay sa akin. Hindi niya po binigyan ng courage. Hindi niya po ako pinagkatiwalaan. Wala po lahat. So, ibig sabihin, sinasabi mo sa akin ngayon na pinagtiwala lang sa'yo yung hanap buhay niya. Opo. Pwede niya pong kunin anytime. Para sa akin po, kung loloobin po niya na kunin anytime, okay lang po sa akin yun. Basta buong buhay ko po kasi sa kanya po ako nakaasa. Bakit ganun dapat ang maging tingin ng isang negosyante sa hanap buhay niya? Pag po kasi grateful kay mas masarap magbigay po. Tayo nga pong tao kapag grateful po yung bibigyan natin, parang ang sarap pang bigyan. Yung Diyos, ganun din naman po. Tapos nakikita niya po na parang sumusunod ka sa Kanya. Hindi ka naman masamang tao, mabuti naman yung intention mo. Doon po. Yun po yung pinaniniwalaan namin actually. Ikaw din, yun ang belief mo. Opo. Actually, nung pumasok ako sa Wise Cleaner, ang una-una nilang sinabi kung bakit or kung para saan tong negosyo to, para makatulong sa iba. So, every time na may disagreement kami, inuupuan talaga namin yan. Especially when it comes to people, managing people, ganyan. Kasi hindi naman talaga madali eh. Right. Tapos, ibabato nila sa akin yung tanong, para saan ba natin binuo to? Yung negosyong to. Right. Di ba para makatulong sa iba? Yes. And you So- started the business with the best intention, which is to provide business opportunity doon sa mga taong walang puhunan masyado. Para sa lahat. Opo. Para sa lahat. Kasi di ba ang thinking dati, ang dishwashing liquid, kung gusto mo mag-start ng ganyan, kailangan mo ng ganito. Masyadong malaking puhunan. Opo. Yes po. Ang ginawa ninyo, binabanyo ito hanggang sa pinakamababa na kahit ilang libo lang ang pera nila, pwede na sila magnegosyo. Opo. Galing nun. Kaya kayo pinagpapala eh. Kasi, kumbaga, tanging ang intention nyo lang naman magbigay ng hanap buhay eh. Diba? Siguro kaya kayo dinala dyan sa sitwasyon ng buhay ninyo ngayon na umasenso na kayo at yumamang kayo. Hindi ba? May bahay ka na. Meron po. Pinapagawa po ngayon. Yung Ilang square pangalawa. meter? Pangalawang 240 bahay! Grabe, magdi-dishwashing na lang ako. Pangalawang bahay mo na. Well, yung una po kasi yung single ako, nakatira kami ngayon sa parents ko. Pero yun nga po, kinasal kami nung 2023 and may baby kami ngayon. So, pinapagawa yung para sa amin na family namin. Sa aming mag-asawa. Ikaw? Kami po sa warehouse pa rin po kami nakatira mag-asawa kasi ang hirap pong iwan ng warehouse. Pero mag-start na rin po yung construction niya next week. Ang bahay mo? Opo. At sa Dream isang house po. subdivision po Dream kami. house? Opo. Dishwashing na lang ako. Grabe, Magkakapit no? bahay pa din po kami. Ganon, no? Grabe.
Grabe, hindi ako makapaniwala. Imagine niyo 2020, 2021, 2022, 2023. 4 years po. Nag-4 years. Anniversary kami nung August. 4 years. In 4 years time, akalain mong may yumaman na dahil lang sa produktong nag-i-exist na ng napakatagal na panahon. Akala kasi ng marami, saturated na yung market na yun. Pero gumawa kayo ng paraan. Very brilliant idea na mag-create ng opportunity for other people. Hindi ba? So, sasakyan. Marami mga sasakyan ka. Personal, meron na po kami. Pati sa company, bukod pa po. Sa family po, bumili lang po ako ng isa para po sa whole family po Mas namin. malaki po kasi yung family nila. Kami kasi, husband Hindi po ko kami lang mahilig baby. ng mga sports car. Pero yung mga asawa po namin, ibang BOD, puro big bike. Big bike naman po sa kanila. Ayun. Ang galing, no? Tapos, sa company naman po, may truck na po and yung mga pang-deliver po. Okay. Balikan natin 2020, probably bago October, ikaw, May. Inaakala mo ba na aabot magkausap tayo ngayon, 2024, na aabot sa ganyan ang buhay mo? Balikan mo yung 2020. Hindi. Na makakaharap mo ako ngayon, ini-interview kita ngayon, success story mo. Hindi po. Kasi ang goal ko lang nun, dahil nakita ko kasi yung father ko na OFW, naiiyak ako bigla. Go ahead. OFW siya na matagal na panahon. So, alam ko yung feeling ng kulang yung family. Ang goal ko lang nun talaga, kasi before yung bahay ko, binabayaran pa eh. Parang niraos ko lang. Kasi lumaki po kami ng walang bahay. Parang 11 times kami palipat-lipat, ganyan. So sabi ko, gusto ko lang na magkaroon kami ng matitirahan na sarili namin. Enough lang yung money pambayad doon sa bahay, may makain kami, ganyan. At hindi ako aalis ng Pilipinas. Gusto ko kasama yung family ko. Tapos ayun po, sobra-sobra pa yung binigay ng Panginoon sa akin. Binigay niya po talaga yung kahilingan ko na hindi ako lalayo sa anak ko, which is ngayon may 3-month-old ako. Dito kami ng family ko. Makakasama ko siya, alam ko na hanggang paglaki niya, masusubaybayan ko. Galing, no? Sobrang galing po. Sobrang galing po ni Lord talaga. Imaginein mo, di ba, yung buhay mo dati versus sa buhay mo ngayon. Sobrang layo po. Parehas po kami na. Di ba? Kaya nga po nag-enjoy na kami pag kakain kami sa labas. Galing. Ikaw? Never ko na-imagine basta makakaharap ko po kayo. Kasi honestly, kapag po undergrad ka, nilolockdown ka eh. Tapos nakitera ka lang, ganyan. Tapos parang wala namang makikinig sa kwento mo, wala namang interesado. So parang ngayon po may mga tao nang naniniwala sa amin, nakakatuwa. Never ko po itong na-imagine. Na pag tinitignan nyo yung bank account nyo parehas, ano yung feeling ng, uy, teka lang. Dati, ang sweldo ko ay ganito. Kung kukwentahin ko, yung sweldo ko, ilang lifetime ang kailangan mabuhay ako para kitain ko yung ganito. Na-imagine nyo ba yun? Opo, sa totoo lang po, pag tinitignan ko siya, lagi kong iniisip na, ang laki, sa akin po kasi nakikita ko, ang laki ng mga nilalabas namin na pera lagi. Exactly. Sobrang laki. Sa company, sa mga sarili naming gastusin, pag iniisip ko, yung iba na naghahanap pa sila kung saan sila kukuha ng pambayad. Correct. Kaya every time na naglalabas kami ng pera, kahit for emergency or ano, lagi ko sinasabi, thank you Lord, kasi meron kaming mailalabas na pera. Meron kaming magagamit. Ito ang gusto kong ma-realize din natin lahat ngayon. Pag tinignan nyo yung bank account nyo ngayon, at inalala mo yung sahod mo before 2020, yung kinikita mo before 2020, mamamatay ka't mabubuhay ka, mamamatay ka't mabubuhay ka, mamamatay ka't mabubuhay ka. Ilang beses na paulit-ulit na ganun bago mo kitain yung laman ng bank account mo ngayon? Baka 100,000. Baka hindi po namin magbibilang 100 lives, talaga. no? Opo. Only lives hindi po ka. siya The point is, ano ang nasave mo? Oras. Kapag marami kang pera, marami kang nasasave na oras. Para saan? Para sa mga mahal mo sa buhay. Na yun yung gusto kong ma-realize ng mga viewers natin. Na bakit hindi kayo sumugal? Bakit hindi kayo tumaya? Bakit hindi kayo sumubok kahit maliit lang? Kasi kung hindi ka masaya sa kinikita mo ngayon, pag natutunan mong ilaan sa Diyos, ipagpasa Diyos, tapos gawa ka ng something, maghanap buhay ka kahit maliit. Umpisa ka sa dishwashing liquid ninyo. Malay mo naman, di ba? Magkaroon ng magandang opportunity dyan. Yung kikitain mo ngayon, kahit paulit-ulit na sipag-tiyaga, walang mangyayari dyan eh.
Pero kung sumugal ka, tumaya ka, baka doon mo makuha yung pangarap mo sa buhay. Kailangan risk-taker ka. Totoo po. Di ba? Parang ganito yan eh. Nakikita niya ng Diyos. Okay, gusto mo talagang, yan ang gusto mo, di ibibigay ko sa'yo. Gusto mo magtrabaho, di yan ang ibibigay ko sa'yo. Gusto mo na sweldo, di yan ang ibibigay ko sa'yo. Pero pag nakita niya, gusto mong lumihis ng path. Saan mo gusto pumunta? Gusto mo maging negosyante. O ito yung, ibibigay ko sa'yo yung problema. Pero ito yung premium. May condition eh. Exactly. May condition. Tsaka meron ka mga sacrifices na gagawin. Sobrang sakripisyo po, boss. So, nung nag-uumpisa tayo, baka kasi isipin na marami na, swerte kayo eh. Yan na naman yung mindset ng mga Pilipino. Hindi kaya sila yumaman, natsambahan nila yung negosyo. Gaano kahirap nung nag-uumpisa kayo? Sobrang hirap, boss. Na to the point na during that time kasi, yung husband ko, hindi pa kami syempre mag-asawa noon, di ba? Sinwerte din ako sa asawa dahil siya, grabing suporta niya na we have to let go his car para ma-save yung hindi ko na kaya bayaran. Tapos, hanggang madaling araw, 3:00, mag-iintay siya. Minsan pa nga, naalala ko pa nga buntis to, hindi na siya pinayagan lumabas. Kasi umuwi ako na 12:00, pero kailangan 3:00 nandun na rin ako para mag-repack. Wala ka talagang life. Yun yung na-feel ko. Wala kang freedom. Iko-consume ka niya talaga mentally. Ita-challenge ka niya mentally, physically, spiritually. So, ganun siya kahirap. Pagod na pagod. Pagod na pagod po talaga. Hindi po totoo yung sinasabi nila na, pag mag-negosyo ka, hawak mo oras mo. Ha? Hindi totoo na pag negosyante ka, hawak mo ang oras mo? Pero yun po yung goal. Sabi ko nga, ang kinukonsider ko na mayaman ako or successful ako, kapag anytime sasabihin ko, Jem, kailangan ko lang samahan yung anak ko. I can do it Success na anytime. Para sa akin, yun po talaga yung sinabi ko na kapag may freedom na ako na mahawakan ko yung sarili kong oras para sa family ko. Ganun. Kasi, yun nga po, ayoko, kung nasa ibang bansa ako, di ko siya magagawa eh. Na-witness ko po kasi, na lumaki na yung mga anak nila, hindi nila nakasama, wala sila sa special occasions, ganyan. So, ganun po siya kahirap. Ikaw? Sobrang hirap po, boss. Actually, yung kwento niya po kanina, nagja-junk shop, na buntis ka, tapos pandemic, tapos nasa junk shop ka. Nagpupulot ka ng pet paddle? Opo. Medyo kinakabahan na nga po ako, baka kami tamaan. Pero actually, nagkaroon po kami ng COVID, pero hindi naman po malala. Buntis ka nun? Opo, asymptomatic po. Opo. Sa pangatlo ko na po yun, nagkaroon kami ng lakas COVID. din ang loob mo, no? Oh. Siguro po yung drive po nandoon eh. Kasi parang, hindi lang ito yung business na pipicture out ko. Parang, kailangan pang i-work po talaga. Kailangan paghirapan. Right. Ang tapang mo, no? Buntis ka, tapos pandemic, tapos namumulot ka ng pet battle. Siguro po, boss, yung pinakaswerte ko pong masasabi, ang swerte ko po yung asawa ko kasi supportive po talaga siya. Importante talaga yung mga asawa supportive, no? Totoo po, importante. So, malaking bagay po yun. Kasi, if wala po yung mga, lalo na rin po ako nung bagong pasok ako sa Wise Cleaner, tapos syempre, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. If hindi ako sinuportahan nun, either wala na kami nung husband ko ngayon, or wala ako sa business. 'Di ba? Kasi sasabihin ng ibang partner, wala ka ng time sa akin. 'Di ba? So, may ipit ka. Pero never niyang pinaramdam yun. Na kailangan kong mamili. During that time, alam niya na ang priority ko talaga yung business. Kaya nung kinasal kami, syempre umattend sila lahat. Yeah. So, yun yung binigay ko namang pangako sa husband ko ngayon na magiging priority ko na siya. Right. And, anong gusto mong sabihin kay Jem? Hindi tayo prepared. Hindi ako prepared. Hindi ganito yung pre-practice natin ng mga tanong. Anong gusto mong sabihin kay Jem? Dahil sa na-create niyang opportunity, napili niyang isama ka at maging parte ka ng tagumpay niya sa buhay niya. Hindi ko to laging nasasabi kasi parang casual tayo na magkaibigan ano. Pero salamat, sobrang salamat kasi napakalaking bahagi mo sa buhay namin, alam mo yan. Kayo nila kuya. Naiiyak ko. Go ahead. Totoo, kasi alam ko naman talaga na magkaiba tayo ng ugali, ng kinalakihan. Pero masaya ako kasi ang dami ko natututunan sa'yo. Alam ko na, katulad mo nung sinabi mo sa akin na kung sakali mawala na tayo sa mundong to, yung mga anak mo mapagkakatiwala mo sa akin. Ganun din ako. Wow. Na sobrang tiwala ako na malalapitan ka ng anak ko, ng pamilya ko, ganyan. Tsaka, mahal kita. Naiyak na ako. Alam mo, sobrang saya, no? Kasi, ang sarap makakita na magkaibigan na ganyan. Nakasama mo sa hirap, tapos kasama mo sa tagumpay. Ano naman ang masasabi mo sa taong hindi nang iwan sa'yo
during those hard times, during those tough times, even though na meron kang dinadalang anak, kumbaga technically binuhay nito ang pamilya mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Lahat ng efforts mo, lahat ng sacrifice mo, nakikita ko yun. Siyempre, hindi lang tayo vocal. Tahimik lang po kami. Pero lahat yun na-appreciate ko kasi hindi po talaga ako makakapag-focus din sa anak ko that time kung wala ka. And right now, alam ko na kailangan ka ng family mo. So, andito ako ngayon, ako naman yung free. So, magta-take turns tayo. Yun po. Sobrang ganda rin po ng timing na binigay sa amin ni Lord. Kasi nung time na siya yung maliliit pa yung babies niya, buntis siya, ako yung free that time. Ngayon na, tagal din namin kasi inintay yung baby namin eh. So, ngayon na may little one ako, na sinabi niya na, sige lang, na at least natututukan ko yung baby ko. Pero syempre po, pasok na ako, dala-dala ko yung baby ko kasi hindi ko rin matiis. Nasanay kasi ako na nandun yung work. Nasa dugo ko na yata. Yes. Oo. So, pakunti-kunti, sumisegue na ako sa asawa ko po, pasok-pasok na ako. Ayun. I want to acknowledge both of you. And medyo ngayon nawawala yung stigma ko na huwag ka mag-hire ng kamag-anak. Kasi dapat pala, tignan mo rin, baka mamaya mag-fit sa'yo, pwede sa'yo, di ba? Kasi ang galing mo, di ba? Binigay siya ng Diyos sa'yo, Jem. Di ba? Ikaw naman, ang galing mo, natagpuan mo siya. No? So yung stigma ng maraming Pilipino, na pwede nila i-reconsider ngayon. So, pagdating dun sa part na yon, dami ko natutunan sa inyo. Bukod dun, talagang yung teamwork. Opo. Teamwork makes the dream work. Diba? So, yun yung natutunan ko sa inyo na talagang nilaban ninyo yung pangarap ninyo. So, no wonder, marami kayong properties, may mga bahay kayo ngayon, mga sasakyan, mga tinatangkilik, nakakakain kayo sa masarap na mga restaurant. Maaring nakakapag-abroad na rin kayo ngayon, di ba? Nakakapamasyal kayo. Deserve nyo lahat yan. At yan ay blessing sa inyo ni Lord. Kasi inumpisahan nyo yung negosyo, ang intention nyo, makapag-provide ng hanap buhay sa libo-libo mga tao. Yes. At balang araw, baka milyong-milyong tao. Thank you so much sa pagbahagi, Jem and May, ng istorya ninyo. Grabe, this is a very unique experience for me kasi ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng interview na magkaibigan. So ano naman yung opportunity na po pwede nyo ibigay sa mga viewers natin? Sa lahat po ng interested na mag-try po magtimpla ng mga sabon, pwede nyo pong kontakin si Wise Cleaner. And sa lahat po ng willing or gusto pong maging partner ni Wise Cleaner as distributor po, kung available pa po yung lugar ninyo, mache-check nyo po sa aming Facebook page, kontakin nyo lang po kami. Marami po kami mga products, mga DIY kits po from dishwashing, Fabcon, panlaba, panlinis ng banyo, at iba pa. So, pwede niyo po kami kontakin sa aming Facebook page, wisecleaner.ph, Shopee namin, Wise Cleaner Official po, TikTok, Wise Cleaner Official, and Lazada, Wise Cleaner Official po. So, meron po mga customer service representative po na mag-a-assist po sa inyo. Sa lahat po ng gusto mag-distributor at maging partner po ni Wise Cleaner, pwede nyo pong kontakin ang number na 0977-354-8203. Available po yan sa Viber, Telegram, WhatsApp po, mamemessage nyo po kami. Ayan, so maraming salamat sa inyo mga boss ha. Ayan. Po, and boss. Of course, sa mga viewers natin, kung gusto niyo ng mga DIY kits, na mga pangklinis, detergent, mga dishwashing liquid, kontakin nyo po ang Wise Cleaner. And please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available din po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat.